Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang magnitude 6.1 na lindol ang yumanig sa North Sulawesi, Indonesia nitong kamakailan lang. Dulot ng malakas na pagyanig, napilitan ng mga residente na lumikas sa kanilang mga tirahan. Wala namang naiulat na tsunami at nasawi mula sa sakuna, bagamat nasa kahabaan ito ng Pacific Ring of Fire at mayroong 130 aktibong bulkan at itinuturing na isa sa mga pinaka-seismically active na bansa sa mundo. Samantala, bumuo na ng impeachment secretariat ang Kongreso para sa pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa inilabas na Memorandum Order Number 19-1006, 134 officials mula sa iba't ibang opisina ng Kongreso ang tutulong sa public prosecutors. Kabilang sa mga tungkulin nila ay plenary support, legal research, records management, stenographic transcription, information technology, security at administrative coordination. Samantala, July 30 ang proposed schedule ni Senate President Chis Escudero para simulan na ang impeachment trial. Nag-collapse naman ang isang bahagi ng tulay na nagkokonekta sa mga bayan ng Cabagan at Santa Maria sa Isabela. Sinusuri na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sitwasyon ng tulay. Ayon sa ulat, dumaan ang isang dump truck rito na may dalang malalaking bato. Bunsod ng pagguho, nasugatan ang hindi bababa sa 6 na katao habang inaabisuhan naman ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. 2014 pa umano na simulan ang konstruksyon ng tulay at katatapos lamang nitong Pebrero. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bat virus na katulad umano ng COVID-19 natuklasan ng mga Chinese virologists. Asong iginapos sa tinadtad ng pana, viral. Animal rights advocates, nais panagutin ng nagmalupit sa hayop. PNP, walang naitalang insidente ng karahasan sa naganap na anibersaryo ng EDSA People Power. PBBM, pinasinayaan ng pagbubukas ng Pasig River Phase 3 Project. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. National Women's Football Team, pinasinayaan ng pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinakilala ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang water service hotline nito na tinawag na Huwag Pataksaya. Layo nito na mayroong malapitan o makausap ang mga consumer ng tubig sakaling mayroon silang problemang nais matugunan, higit lalo kung patungkol sa serbisyo o supply ng tubig. Nakatala sa inyong TV screen ang link o online form kung saan maaari niyong idulog ang mga reklamo sa singil o maging sa pagkaantala ng supply sa inyong lugar. Maaari ring makipag-ugnayan ng publiko sa pamamagitan ng text message o Viber sa numero at email na nasa inyong screens. Batay sa naging anunsyo ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa pagbubukas ng Cordillera Sports Meet, mapapabilang na ang weightlifting, pole vaulting at pencaksilat sa sports na maaring lahukan ng mga mag-aaral sa Palarong Pambansa 2025 na gaganapin sa Ilocos Norte sa May 24 hanggang May 31. Ayon kay Angara, ang weightlifting ay magiging demonstration sport habang ang pole vault naman para sa high school girls ay magiging regular na bahagi ng athletics at ang pencaksilat
ay opisyal ng gagawing regular sport ng kompetisyon. Bukod dito ay tatampok din ang kickboxing bilang exhibition sport at ang palaro ng lahi na layong itaguyod ang mga tradisyonal na larong Pilipino. Nanawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian sa Philippine National Police o PNP na agarang tugunan ang tumataas na kaso ng election violence. Pagigit ng senador, hindi lamang ang kaligtasan ng mga botante ang nakasalalay, kundi pati rin ang integridad at kredibilidad ng halalan. Sa kasalukuyan ay mayroong natukoy na 38 areas of concern na nasa red category na may seryosong banta ng karahasan at may naitala ng mga kaguluhan tuwing may eleksyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bat virus na katulad umano ng COVID-19 natuklasan ng mga Chinese virologists. Asong iginapos sa tinadtad ng pana, viral. Animal rights advocates nais panagutin ng nagmalupit sa hayop. PNP, walang naitalang insidente ng karahasan sa naganap na anibersaryo ng EDSA People Power. PBBM, pinasinayaan ng pagbubukas ng Pasig River Phase 3 Project. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. National Women's Football Team, pinasinayaan ng pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.